Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, yung pagmamahal ng Diyos sa atin bilang mga tao, no. Alamin natin sa video na ito kung gaano nga ba tayo kamahal ng Diyos, no? Ano nga ba ang mga patunay or patutuo na tayo ay mahal ng Diyos, no? Karamihan sa atin guys, hindi natin alam na mahal tayo ng Diyos, di ba? Ikaw mahal ka ng Diyos, ako mahal ako ng Diyos. Tayong lahat mahal tayo ni God kasi tayo ay creation niya. Pero malungkot mang isipin, karamihan sa atin ay hindi natin nakikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi natin nakikita kung ano yung mga sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin, para maipakita lang niya na mahal niya tayo, no? Kadalasan sa atin hindi natin ito alam, no? Hindi tayo naniniwala na tayo ay mahal ng Diyos, no? Mabuti na lamang ay may Bible na patutuo na talagang si God ay mahal na mahal niya tayo bilang creation niya, no? So alamin natin sa video na to guys, no, kung paano nga ba natin masasabi na tayo ay mahal ng Diyos, no? Una na talaga dyan guys, no? Sa pamamagitan ng creation niya, di ba? Unang-una, kinreate ni God yung langit at saka lupa, yung universe, di ba? Kinreate niya, pati tayo na mga humanity, kinreate niya. Kung makita ninyo yung creation ni God, napaka-perfect, no? Yan talaga ang patunay na talagang mahal tayo ng Diyos kasi yung creation niya, yung design ng creation niya, perfect, at saka doon mo talaga makikita na isa siyang Diyos na mapagmahal. Tignan nyo na lang, no? Tayo, kinreate tayo, napaka-perfect natin. May mga mata tayo para makakita tayo. May ilong tayo para makahinga tayo. May mga paa tayo para makalakad tayo. May mga kamay tayo para makagawa tayo ng mga gusto nating gawin, di ba? May bibig tayo para makakakain tayo. May dila tayo para makapagsalita tayo, di ba? Napaka-perfect ng creation ni God. Kinreate tayo ng perfect. At saka tignan nyo na lang yung kung paano niya ginawa yung mundo na ito, di ba? Ang perfect, may lupa para mapagtirikan natin ang bahay natin, para mapagtaniman natin ang halaman, may tubig para makakainom tayo, para makakaligo tayo, para makakapaglinis tayo, di ba? Mayroong araw para magiging source of energy natin, magiging source of energy ng mga halaman natin, di ba? At saka may buwan na nagbibigay liwanag kapag madilim sa gabi, di ba? Napaka-perfect ng creation ni God, no? Doon mo talaga mapapatunayan na si God ay mahal tayo, di ba? Mahal tayo kasi binigyan niya tayo ng chance para tumira sa mundong ito, para mabuhay sa mundong ito. Yung buhay na ibinigay niya sa atin, hindi pa ba patunay yun na mahal tayo ni God dahil binigyan tayo ng chance na mamuhay sa mundong ito, no? Yun pa lang, mapapatunayan natin na siya ay isang mapagmahal na Diyos, no? Mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng mga creation niya na ginawa niyang perfect, na talagang mapapatunayan mo na talagang isa siyang mapagmahal ng Diyos, gawa ng mga perfect na creation niya, no? At saka pangalawa naman na patunay na talagang mahal tayo ng Diyos, no? Ay yung sacrifices ni Jesus Christ sa atin, di ba? Kung alam niyo si Jesus Christ, kaisa-isang anak niya na pinakamamahal niyang anak, pero nagawa niyang isakripisyo para pagbayaran yung mga kasalanan natin. Pinadala niya sa mundo si Jesus Christ para magsakripisyo para sa atin, para mabayaran yung mga kasalanan natin, di ba? Ikaw, ako, tayong lahat, makasalanan tayo, di ba? Makasalanan tayong lahat. Kung tutuusin, patay na tayo dahil makasalanan tayo. Kung hindi lang gumawa ng paraan ang Diyos para muli tayong mabuhay, para mabigyan tayo ng chance na makapagsisi sa mga kasalanan natin, kung hindi lang niya pinadala si Jesus Christ sa mundong ito para tubusin yung mga kasalanan natin, patay na tayo. Ibig sabihin, pagdating ng araw, doon sa hell ang punta natin, sa impyerno ang punta natin dahil lahat tayo makasalanan. Pero dahil nga sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi niya kayang tiisin yun, hindi niya maatim na tayong lahat ay mapunta sa impyerno, kaya gumawa siya ng paraan, di ba? Ipinadala niya yung kaisa-isang anak niya, yung pinakamamahal niyang anak, para tubusin ang mga kasalanan natin, pagbayaran ang mga kasalanan natin, para kung tayo man ay maniwala doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross na yon, magsisi tayo sa mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad, pwede tayong magkaroon ng chance para mabuhay muli, di ba? Para magkaroon tayo ng eternal life, para maligtas tayo balang araw, no? Doon pa lang, patunay na mahal tayo ng Diyos. Di ba nakasaad pa yan sa scripture niya sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have eternal life." O di ba? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal niya ang mundo na to, mahal niya ang creation niya sa mundo na to, kaya
ipinadala niya sa mundong ito ang kaisa-isang anak niya para pagbayaran ang mga kasalanan natin, 'di ba? Para hindi tayo mapahamak balang araw kung sino man yung maniniwala doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross at i-accept siya bilang Christ, bilang Savior natin. Ang nakasaad dito, hindi tayo mapapahamak. Kung hindi, magkakaroon tayo ng eternal life. Patunay lang talaga na tayo ay mahal ng Diyos. At saka pangatlo na patunay na mahal tayo ng Diyos ay yung pag-o-offer niya ng forgiveness of sins, 'di ba? Ino-offer niya sa atin ang kapatawaran ng mga kasalanan natin, 'di ba? Siya na mismo yung gumawa ng paraan para ma-restore ang relationship natin sa Kanya. Gawa nga ng tayo ay nahiwalay sa Kanya dahil sa mga kasalanan nating ginawa, 'di ba? Dahil sa pagiging makasalanan natin, 'di ba? Nahiwalay tayo, na-separate tayo kay God, kaya gumawa siya ng paraan para pagbayaran ni Jesus Christ yung mga kasalanan natin kasi gusto niya ma-restore ang relationship niya sa atin ng mga humanity, no? So, nag-offer siya ng forgiveness of sins. Kaya ano pang inaantay natin, 'di ba? Magsisi na tayo, humingi na tayo ng tawad kasi ino-offer ni God yung kanyang kapatawaran, 'di ba? Patunay na mahal tayo ni God kasi binigyan tayo ng chance na makapagsisi. Binigyan tayo ng chance na makahingi ng tawad at mapatawad niya para balang araw, kapag nasa kabilang buhay na tayo, ay mapagkalooban niya tayo ng eternal life at doon sa kaharian niya ang punta natin, 'di ba? Hindi pa ba yun patotoo na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, na kaya niya tayong patawarin kahit gaano man kalaki yung mga kasalanang nagawa natin sa mundong ito, kaya tayong patawarin ng Diyos dahil mahal niya tayo, 'di ba? Pang-apat naman na patunay na mahal tayo ng Diyos, yung kaniyang provision, 'di ba? Ang provision niya sa atin ongoing pa rin kahit na tayo ay hindi mga righteous, tayo ay mga hindi matutuwid na tao. Patuloy ang provision niya sa buhay natin, 'di ba? Nagpo-provide siya ng mga basic needs natin, no? Hindi lang yung pangangailangan natin sa pagkain, pangangailangan natin sa clothing natin, pangangailangan natin ng tirahan natin. Kung hindi, nagpo-provide din siya sa atin ng guidance at saka yung kanyang comfort kapag tayo ay may pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Nandyan si God para i-comfort tayo, 'di ba? Ganun kabuti si God sa atin, no? Doon niya na ipapakita sa atin yung pagmamahal niya, no? Panglima naman na patunay na talagang mahal tayo ng Diyos ay yung ipinagkaloob niya sa atin yung Holy Spirit niya bilang mga Christian, 'di ba? Kapag tayo binigyan na ng salvation or kaligtasan ni God, 'di ba? Pinagkakalooban tayo ng Holy Spirit niya. Ito ay ang presensya ni God sa buhay natin. Ang trabaho ni Holy Spirit ay para i-guide tayo, 'di ba? Para maging teacher natin, maging helper natin. At si Holy Spirit yung nagko-comfort sa atin kapag may mga pinagdadaanan tayong hirap, may mga pagsubok, may mga problema tayong pinagdadaanan, andyan yung Holy Spirit para i-comfort tayo, 'di ba? Para bigyan tayo ng tulong, para turuan tayo, or para i-guide tayo sa tamang landas ng buhay, or para ilapit tayo sa Diyos, 'di ba? Patunay lamang kung gaano tayo kamahal ng Diyos na pati yung Holy Spirit niya ay ipinagkaloob niya sa atin bilang regalo niya, 'di ba? Para mamuhay tayo ng ng may guidance niya, 'di ba? Mamuhay tayo sa tamang landas ng buhay na hindi na muli tayong mamaligaw ng landas dahil may guidance ng Holy Spirit. Namumuhay tayo under the guidance of the Holy Spirit na ipinagkakaloob sa atin ni God, no? At saka marami pang scripture ang nagpapatutuo, guys, na talagang mahal tayo ng Diyos, no? Basahin ko sa inyo dito sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. But God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. O, nakasaad nga dito, dahil sa pagiging mayaman ni God sa awa at dahil sa matinding pagmamahal niya sa atin, kahit na tayo ay patay na tayo dahil sa mga kasalanan nating nagawa, pero binuhay niya tayong muli, lahat tayo, binuhay niya tayong muli sa pamamagitan nga ng finished work ni Jesus Christ sa cross na yon. At dahil doon sa biyaya ni God na yon, na ipinagkaloob na yung anak niya para tubusin tayo, ay magkaroon tayo ng salvation, pwede tayong mag-save, diba? Depende sa atin kung gagawin natin yung part natin, kung tayo ay magsisi sa mga kasalanan natin, humingi ng tawad, magbalik loob sa Diyos, pwede tayong ma-save, no? Pero pag hindi tayo gagawa ng aksyon, wala ring mangyayari sa atin. Kahit na tayo tinubos na, hindi pa rin tayo magkaroon ng kaligtasan kung hindi natin gagawin yung part natin, no?
At saka, sabi rin dito sa 1 John chapter 4 verse 16, so we have to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Diba, nakasaad nga dito, dapat daw alam natin at paniwalaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Dahil si God is love, di ba? Siya ang source of love, no? Kung sino man daw yung manatili sa pagmamahal, ay mananatili daw kay God, di ba? Kung sino man daw yung nagtataglay ng pagmamahal, ay mananatili kay God. At si God din ay manatili sa Kanya, di ba? Kung sino man daw yung manatili sa pagmamahal, di ba? May pagmamahal na taglay sa puso niya, ay siya yung mananatili kay God, at si God ay mananatili sa kanya, no? Kaya napakahalaga talaga na nagtataglay tayo nitong love na to, kasi ito nga yung pinaka-greatest na commandments ni God, no? Kung nagbabasa kayo ng Bible, ang number 1 commandments niya, ang greatest commandments niya ay you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Ang second greatest commandments niya ay you shall love your neighbor as you love yourself. Kaya, ang pagmamahal na ito ang pinaka-greatest na commandments ni God. Kung sino man daw yung mananatili sa pagmamahal na to, mananatiling nagtataglay ng pagmamahal, ay siya yung mananatili sa Diyos, kasi si God nga ay God is love, di ba? Siya ang source of love, at si God din mananatili din sa Kanya, no? Kaya dapat ito i-priority natin na magkaroon tayo ng pure heart, na may pagmamahal tayo sa puso natin, no, para magawa nating mahalin si God ng buong buo, magawa nating mahalin yung kapwa natin ng buong buo, no? At saka sabi dito sa Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. O, diba? Paano niya pinakita yung pagmamahal niya sa atin? Habang tayo ay makasalanan pa, namatay si Jesus Christ para sa atin, diba? Ibig sabihin, separated pa tayo sa Kanya dahil makasalanan tayo, pero sa kabila ng pagiging makasalanan natin, nagsacrifice si Jesus Christ para sa atin, namatay siya para tubusin yung mga kasalanan natin. Doon na ipakita ni God kung gaano niya tayo kamahal, no? Tapos tayo ayaw pang maniwala, di ba? Ano pa bang patunay yung gusto niyo para patunayan ni God sa inyo na mahal niya kayo? Mahal niya tayong lahat, di ba? Ayaw pa rin nating maniwala hanggang ngayon kasi nabubulagan nga tayo sa mga hindi magagandang nangyayari sa atin porket dumaranas tayo ng mga problema, ang daming mga pagsubok, ang daming mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Nabubulagan tayo sa hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam na kagagawa ni Satan lahat ng hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, di ba? Dapat kay Satan tayo magalit, hindi sa Diyos, di ba? Ang ginagawa kasi natin pag may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, isinisisi natin sa Diyos, no, na wala namang kinalaman si God dyan. Ang may gawa dyan si Satan. Dapat kay Satan tayo magalit, hindi sa Diyos, di ba? Nagagalit tayo kasi bakit hinahayaan ni God na dumanas tayo ng paghihirap, dumanas tayo ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok kasi na yan, guys, no, kakambal na yan sa buhay natin, kumbaga bahagi siya ng buhay natin. Hinahayaan tayo ni God na dumanas ng pagsubok, dumanas ng paghihirap na gawa ni Satan, kasi gusto rin ni God na magkaroon tayo ng personal growth, kung lumago tayo, di ba? Kasi sa pamamagitan ng mga pagsubok na dinadanas natin, doon tayo natututo sa buhay, doon tayo lumalago bilang isang tao, kasi kung walang pagsubok, walang mga trials, walang mga problema, paano tayo lalago, di ba? Paano tayo magkaroon ng lesson? Paano tayo matuto sa buhay kung walang ganun, kung walang mga pagsubok? Kaya yung mga pagsubok, kakambal na yan sa buhay na yan, no? Pero hindi ibig sabihin niya na dumadanas tayo ng kahirapan, dumadanas tayo ng pagsubok, hindi na tayo mahal ng Diyos, di ba? Patunay pa nga yan na mahal tayo ng Diyos kasi tinuturuan tayo ni God kung paano tayo lumago, di ba? Gusto ni God magkaroon tayo ng lesson. Gusto ni God lumago tayo bilang isang tao, kaya hinahayaan niya na dumanas tayo ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, pero hindi siyang may gawa ng mga kahirapan at pagsubok na yan. Walang Diyos na gagawa ng masama sa anak niya, no? Walang Diyos na magpapahamak sa anak niya. Kagagawa ni Satan lahat yan, kaya dapat si Satan yung sisihin natin. Doon tayo magalit kay Satan, hindi sa Diyos, di ba? At saka sabi din dito sa John chapter 15 verse 13 naman, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends, di ba? Ang pinakamatindi at pinakamalaking pagmamahal daw na pwede mong ipakita sa kapwa mo ay yung
kaya mong isakripisyo yung buhay mo, kaya mong mamatay para sa kaibigan mo. Si God, nagawa niya ito sa atin na kaya niyang isakripisyo yung anak niya, di ba? Si Jesus Christ, ginawa niya sa atin na namatay siya, nagsakripisyo siya, di ba? Dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, pumayag siya na magsakripisyo siya, mamatay siya sa cross, di ba? Maghirap siya para tubusin ang mga kasalanan natin. Tayo ba? Kaya ba natin gawin yung ganitong mga pangyayari sa buhay natin? Halimbawa, may anak tayo. Kaya ba natin isakripisyo ang buhay ng anak natin para tubusin ang buhay ng kapwa natin, ng kapitbahay natin? Kaya ba natin gawin yun? Di ba? Hindi. Si Jesus Christ lang nakakagawa nun, di ba? Si God lang ang nakakagawa nun na kaya niyang isakripisyo yung anak niya para matubos ang mga kasalanan natin ng mga humanity. Doon pa lang, patunay na talagang ang pagmamahal ng Diyos ay matindi, no? Mahal na mahal tayo ng Diyos para isakripisyo niya yung kaisa-isang anak niya, pinakamamahal niyang anak. Ayaw niyo pa rin maniwala, di ba? Nasa inyo na yan, guys, no? Kung ayaw niyong maniwala, pero ayan, nakasulat sa Bible, patunay talaga kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya dapat makita natin kung ano yung mga kabutihan na ginawa ni God sa atin, kung ano yung ginawang sakripisyo ni Jesus Christ dito sa mundo noon, para lang matubos tayo sa mga kasalanan natin, para lang mabigyan tayo ng chance na mapatawad sa mga kasalanan natin. Dahil gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin yung eternal life na ino-offer niya yun sa mga anak niya na nagmamahal sa kanya, sa mga anak niya na gumagawa ng tama sa mundo ito, no? Ibig sabihin, lahat talaga tayo ay gusto ni God mapunta sa heaven. Kaya siya gumawa ng paraan para tubusin ang mga kasalanan natin, pagbayaran ng mga kasalanan natin. Kasi gusto ni God, pagkalooban tayong lahat ng eternal life. Gusto niya, makasama niya tayo doon sa heaven. Kasi nga siya nga nag-create sa atin. Kaya ganun na lang ang desire niya para makasama niya tayo doon sa heaven, no? Tapos kayo, ayaw nyo pa rin magbago, no? Ayaw nyo pa rin magsisipagsisi sa mga kasalanan yung nagawa, no? So kayo guys, no? Kung gusto nyo guys na makapiling ang Diyos balang araw doon sa heaven, kung gusto nyo na magkaroon ng kaligtasan at mapagkalooban ng eternal life, no? Ano pang inaantay nyo? Magsisi na kayo ngayon sa lahat ng mga kasalanan ninyong nagawa. Humingi na kayo ng tawad sa Diyos dahil sigurado naman na tayo ay patatawarin ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. At magbagong buhay na, talikuran nyo na yung paggawa ng kasalanan, mamuhay na kayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, mamumuhay na kayo ng naaayon sa mga salita ng Diyos, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!